kung kailan kayo kikilos para ipagtanggol ang inyong konstitusyon. Or gusto nyo maging what? Barbaric na lang ang inyong bayan. Kaya nabubwisit ako sa inyong mga lalo na sa mabubwisit ako sa mga buwaka ng Gilimis dyan sa Kongreso dahil wala na silang ginawa kundi mag-contempt, House of Contempt, House of Hunghang. Nakakalimutan nyo ba ang nangyayari sa inyo ngayon? Ha? Nakakalimutan nyo ba hanggang ngayon ay inaaratay kayo ng baha, bagyo, kalamidad, hindi niya kayo makabili ng tamang pagkain, ang tataas ng presyo ng bilhin. Yan ang gustong pagtakpan ng Huwad Committee na yan. Dahil yan ay utos ni Lisa Tanas para mamayagpag yung buwaka ng inang butod, kidnapper, smuggler, yung hayop na yan, yaan ang promotor. Si Franz Castro, dahil magkakampi na silang mga Jejemon, ay isa lamang utusan. Dahil nakikita nyo naman sa kanilang mga pananalita, nadudula sila, let's stick to the plan, nababanggit pa nga ni Castro na imbis of Mr. Chair, Mr. Speaker. So ito yung mga sabi nga natin, slip of the tongue or Freudian slip na madalas yan sila nag-uusap. Bakit ka nagsasalita dyan sa Congress na Mr. Chair or Your Honor pero nababanggit na Mr. Speaker? Kasi mamaya, Mr. Speaker, sige, Mr. Speaker, sige, ito susundin namin. Mr. Speaker, ganun-ganon. Hindi natin, di ba, sino ba yung isa pang nadulas? Na hindi pa what they call it, si Barbers, na tungkol sa script. Only in the Philippines, sabi nga ni Johnny Alunday. Nirvana Psych Channel, hello, kumusta? Palangga. Thank you. So ngayon, sinabi ka ni Attorney Vic, actually, sa interview ko, ito sa interview niya, na yung mga resource person dyan, okay, na iniimbitahan, mga kababayan, may mga karapatan yan. They have the right to remain silent. Sabi nga ni Attorney Vic, mga palangga, nakakademonyo na kasi yung nangyayari sa inyo dyan, palangga. Na merong proteksyon dapat ang mga based on Constitution natin sa Pilipinas, kahit naman sa Amerika may ganyan. Meron kayong rights against self-incrimination na ang pinapaliwanag dyan sa batas, which is narinig ko sa paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, na yung mga resource person dyan ay hindi sila pwedeng tumistigo o kahit hindi lang sa in aid of buwaka ng inang legislation na yan, in aid of what they call it, of Hunghang legislation. Hindi ka pwedeng tumistigo against yourself kahit sa korte. Na ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipahamak na sabi, ano yan, ganito, ganyan. O mag-agree ako sa iyo dyan, let's say yung mga buwaka ng ina din sa Congress na yan. Ngayon, mga palangga, eto na nga yung larawan larawan ng kabulukan. Okay? Bakit larawan ito ng kabulukan? Ang sabi niya ni Attorney Vic, na kapag inano mo, di ba? Pag sinight in contempt mo yung tao o yung mga resource person, magkakaroon na ng changes the way na mag-perform, mag-ano sa dyan, magsasagot siya o magsalita siya dyan sa Congress. Kasi sinight mo na siya ng contempt Ang sabi nga ni Attorney Vic, sino ba naman ang gustong makulong? So yung iba dyan, minsan napipili, yung ibang mga resource person, not only Attorney Zulaika Lopez, na magbabago talaga yung timpla mo kasi sino ang gustong makulong dyan, yung dyan sa House of Crocs, okay, House of Crocodiles, o yung iba pinapakulong pa nila sa Bilibid, di ba? I mean, yung pagkinontempt nila. Tinalo pa nila ang korte. Ang korte, kukulong ka lang kapag may hatol ka na. Pag convicted ka na. Kung si Franz Castro na, binigyan siya ng constitutional rights niya na pwede siya mag-bail. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa yung buwaka ng inang yan. Ngayon, mga kababayan, ipinapaliwanag ng hindi lang si Attorney Vic, Attorney Marcoleta, mga magagaling na ating abogado, na yung ginagawa nilang pagko-contempt ng walang katuturan
ay violation ng batas o ng konstitusyon. Binayolate nila ang karapatan nitong ating mga palangga. Now, let's talk about this, tuwad ko. Ito lang yung napanood ko, yung part na ito. Ito yung adjong. Okay? Kasi, bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez? Kinontempt nila dahil sa kadahilanan na sumulat ang Office of the Vice President sa Commission on Audit na huwag munang i-forward yung mga documents na hinihingi ng HUAD Committee kasi hindi pa siya final. Okay? Ito, sabi nito, tingnan natin. Ngayon, mga palangga. Okay. So ngayon, in aid of Laway legislation, Sarat Ilong, sabi ni Amanda. Okay, ito yung naging conversation, okay? Ng ni Adyong. Ang sinasabi niya dito, hindi ko na pala babasahin yung buong conversation. Ang sinasabi niya dito, tinatanong nila si Attorney Zulaika na bakit nagpadala ng letter, okay? Nagpadala ng letter ang Office of the Vice President at hinihingi, kumbaga nag-request ang palabas kasi nila ng Congress ay ina-undermine. Okay? O hindi nirerespeto o ang kanilang opisina or ang kanilang institusyon. Karespeto ba kayong mga inayupa kayo? Ay lahat kayo dyan bayaran. Kayo ay sunod-sunuran. Kayo ay walang mga prinsipyo. Dapat nga binubuwag na kayo eh. Kaya nga ako, I'm looking forward na sa susunod na mga na leader ay buwagin na yung Congress na yan. Dahil walang silbi yan. Habang kayo ay nagdurusa, naghihirap sa kalamidad na nararanasan kahirapan, sila ini-enjoy nila ang pera sa mga luxurious brands, houses, cars, and everything. Samantalang kayo, imol gihapon. Mahirap gihapon. Ang sabi dito ni Atty. Zulaika, sabi niya, I stand by the letter that was the position of the Office of the Vice President as stated in our position and in our letter to Commission on Audit. Okay? Kasi, ang sabi ni Atty. Zulaika doon, yun na nga, ito ay hindi pa tapos, kumbaga, yung kanilang mga dokumento o yung mga numbers doon na pinorward nila. O sabi pa niya, sabi niya, okay, ano pa sabi niya dito? Sabi ni Adjong, kasi pinipilit nila mga palangga na kumbaga, pinipilit nitong Congress na ito na ayaw lang ng Office of the Vice President na maimbestigahan sila. Kumbaga, sinasuggest nila sa mga manonood na talagang yung 125 million ay napunta sa pangungurap. Okay? Yun ang gusto nilang i-portray. You know that already, di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Lopez, sabi niya, I mentioned earlier, sabi ni Attorney that this letter by no means seeks, sabi niya, to undermine the power of Congress, okay, sabi niya, ulitin ko sabi niya, Your Honor, we recognize, as I mentioned earlier, when this was asked, this letter by no means seeks to undermine the power of Congress to conduct inquiries in aid of legislation. But we feel that at the time, sabi niya, on the end of the office of the Vice President, because there is still an ongoing audit investigation, we feel that it was not the right time to present or release such documents, sabi niya, because nothing is yet final. That is our position. But it does not, sabi niya, mean, sabi niya, to undermine the power of Congress. That is not the intention. Which is why, sabi niya, we also recognize the power
of the Commission on Audit on all things involving audits. So, sabi niya, we requested them na wag muna nga i-forward. But it's still up to the Commission on Audit whether to grant a request or not. So, ito yung reason kung bakit, mga kababayan, ito yung reason kung bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez. Ngayon, mga kababayan, ito yung eksaktong sinabi ni pangalan nito, ni Castro. Sabi ni Castro. Noong tinanong natin during the budget hearing, ito si Castro, nag-aral ba ito? Mukhang wala talagang alam, mukhang toddler, mukhang kinder. Mukhang kinder lang ang inabot. Bakit kamo? Sabi ni Castro, noong tinanong natin during the budget hearing of the OVP, did you remember that? May mga ganun ka siya. 2 linya lang ang sinabi niya, referring to Vice President Sara. So, hindi ako satisfied talaga. Hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin, sabi niya. So, sabi ni Castro, hindi daw talaga siya satisfied doon sa mga sagot ni Inday Sara. So, kapag hindi sila satisfied, iko-contempt ka talaga. Diba? Sabi nga sa konstitusyon na may karapatan na hindi sumagot ang mga iniimbestigahan o even resource person, even ang akusado, diba? Na magsalita ng laban sa kanyang sarili. Pero dyan buwa ka ng inang mga convicted katulad ni Castro, katulad ng mga hungang sa Kongreso, pinipilit nilang sumagot ang mga resource person nila ayon sa gusto nilang marinig. Parang kulang na lang, gusto nilang sabihin na, oo, gumurgur ako. O yan na nga, si Pangulo Duterte nga, inaano na nga kayo dyan eh. Binibigyan na kayo ng sagot na naaaliw kayo, pero nilalansi lang kayo. Gusto nilang marinig, oo, ginawa namin yan. Oo, ganyan. Sino ba namang stupid na susunod sa mga gusto ninyo? Then going back dito. Sabi ni Casa, pero kung di pa na-brought out itong letter na ito, yun nga, yung kanina binasa ko, na nire-request ng OVP na wag muna i-forward itong mga dokumento na ito kasi hindi pa final. Dahil nga, they are undergoing investigation sa Commission on Audit. Di ba? Under investigation ng daming nagpa-pop up na message, nawawala to yung binasa ko. Okay. So, under investigation pa sila. So, ibig sabihin, pina-finalize pa yung mga papel. O, sabi ng hayop, okay, dito talagang mukhang pangangatawan na ninyo na wala talaga kayong alam. Sabi nung ni Franz Castro. Alam mo, sa totoo lang, nagpapanggap itong mga to, akala mo magagaling. Hoy, Honghang, Castro, Adjong, lahat kayo mga buwaka ng ina nyo, hindi lang kayo bobo. Wala kayong puso para sa Pilipino dahil ang utak ninyo, magnakaw, mga nagnakaw, mangikbak, ang hayop kayo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na nagpo-flaunt pa kayo? Si Kimbo mukhang nananahimik na. Saan kayo kumukuha ng pera kung ang sweldo nyo ay kakapiranggot lang dyan sa Kongreso? Mataas pa nga ang sweldo sa inyo ng mga nasa abroad pero hindi kayang bumili ng Lamborghini, mga high-end cars ng mga Pilipino sa abroad. Even nurses, nurses or iba pa, di ba? Diyan sa Pilipinas, ang mga doktor, matataas din ang mga sweldo niyan, lalo na sa mga private doctors. Pero hindi nakakabili ng Lamborghini. Hindi nakakabili ng matataas na mga klaseng mga sasakyan. Pero kayo, halos lahat kayo, mga hayop kayo, diyan sa Kongreso, meron kayong luxury cars. Kaya nga ewan ko sa inyo, mga palangga ko, mga Pilipino. O hayaan nyo na lang kayo magdidildil ng asin samantalang ang mga buwaka ng ina sa Kongreso at Senado nagpapakasal sa ibang bansa, nag-renew ng kanilang mga vows sa ibang bansa katulad ni Langka, katulad ni Ko, yung hayop na yung putang inang yan, lahat yung mga yan. Ang mga pera ninyo dinadala ng mga kawatan. Lahat ng kawatan sa ibang bansa, doon naglalampungan ang mga pangit, ang lahat ng mga yan, ng mga makyoho, lahat na nang pwede kong ibato sa mga hayop na yan. Anyway, ano sabi ni Castro? Kasi from budgeting, kasi tinatanong ko noong last meeting, si Mr. Rabago na napag-usapan naman talaga itong 125
125 confidential fund. Okay? Na ni-request nga. Ang wala lang po akong, hindi. Ang wala lang po akong alam na direct personal information regards with the utilization this part of the fund. I respect your answer, sabi niya gano'n. Pero yung, yun nga, sabi, kanino ba to? Okay, si Castro pa to. Okay, iginigiit kasi nila na may kinalaman ito si Attorney Zulaika Lopez. Okay? Sa lahat ng mga binabato nila. Paano tayo nakakasigurado yung mga papel na pinipresent nila kung hindi pinuwersa ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. para ilatag dyan ng Commission on Audit? Kasi lahat nga ito planado. Kaya ngayon, mga kababayan, ito si Castro na ito, kaya ngayon niya ay kinontempt niya si okay, sabi niya to, ito pa isang kabobohan ni Castro tungkol sa letter. Pero Mr. Chair, on the second paragraph ng kanilang letter, ang letter ni Attorney Lopez, nakalagay dito, we are the position that the subject subpoena should not be complied. Diba? For the following reasons. Kumuha lang si Castro ng, kasi sa akin po ang ibig sabihin ng should not. Should not. Sabi niya, are you commanding? Are you demanding? Sabi niya na gano'n. Should. Kasi sa akin yung should not. Anong kaputahan yan? Kaya nga diba mga kababayan, ang sabi ni doon, ni Attorney Lopez, Your Honor, sabi niya, it is just really, sabi niya, it's really just a respectful request for them to consider our position. Hindi ibig sabihin na dinidiktahan ang Commission on Audit na i-undermine ang buong kajotahan o buong kahunghangan ng Congress. Ang sinasabi ng Office of the Vice President na wag munang i-forward yan kasi hindi pa yan final yung figure na yan. So ngayon mga palangga, paulit-ulit nila talagang gustong ipakalat, nakumalat na naman dyan sa mainstream media na ang mga palangga, na ang confidential fund, dali lang. Nagatin ko lang to. Na ang confidential fund, mga palangga, ay napunta sa wala. Nakita niyo kung gaano kawalang hiyang ito? Doon yun lang po ang dahilan kung bakit nila kinontempt, di ba? Kinontempt itong si Attorney Lopez. Naka-convicted criminal. Sa akin po kasi, ang should not ay nagdidemand ka. Anong should not? Hindi dapat. Ang ibig sabihin, Castro, hindi should not kahit i-google mo yan. Kahit i-google mo, Danday. I-google mo yan. Hindi ibig sabihin, magkaiba yung I demand sa I should not. Kasi sinabi niya, sa akin po kasi yung I should not ay, nagdidemand ang Office of the Vice President. Mag-aral ka nga ng simpleng bokabularyo. I should not, hindi dapat ipasa ang mga dokumento dahil hindi pa ito final. Tapos doon lang siya mga kababayan. Doon lang ang reason nila na kinontempt nila si Attorney Lopez. Gaano kahayop tong mga ito? Yan ang utos ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. na ito lang 2 days ago na nagbidabidahan doon sa mga farmers. Sa amin, sabi niya, katatanim lang namin, na-harvest na namin eh. Punyeta, imagine mo yun? Yan ang epekto ng inyong pulboronic bangag. Ito yung gustong makalimutan ninyo. Yung pagiging bangag ni Junior. Ayan, lagi kong ilagay nga yan para hindi kayo nakakalimot. Ayan. Yan. Okay. Ito. Kaya, paulit-ulit na sinisira, pinipaint na ang 125 million. Pagsalita. Naubo tuloy ako. Nakakaubo ba yung polboron? Buisit. Anyway. Mga kababayan, dito natin makikita na palubog na sa baha ang buong Pilipinas. Patuloy kayong maghihirap hanggat nandyan ang Congress. Kung ako sa inyo, tapusin nyo na yan. Ito lang naman yung issue.
'Di ba? Ang issue lang naman na gusto nilang pagtakpan ito at yung mga pagkabangag ni Marcos Jr. Sa amin, dami nga, sa amin katatanim pa lang namin, na-harvest na namin. Ito yung na-harvest nila, yung pulburon. Imagine nyo, ganyan ang ginagawa sa inyo mga kababayan. Yung sinasabi, pinag-usapan natin noong nakaraan, yung patungkol dyan sa confidential funds na yan, di ba? Na kino-compromise nila. Yung, yung national security and everything. Araw-araw naman ako nagsasalta sa inyo eh. Na if they're really concerned about the national security, about the ekonomiya ng Pilipinas, ang tutukan nila kung paano kayo bigyan ng trabaho. Kung paano kayo patalinuhin ng inyong mga anak, hindi pa singutin kayo ng pulburon. Diba? Dahil lang kasi. Nakapakain na. How much more pala kung ano yan, ano? How much more pala, palangga. Excuse me. Kung yan ay talagang pulboronic. Totoong pulboronic. Kaya pala sabi ni Kati Binag, nakakaano daw yan eh. Nakakadumudugo daw yung mga ilong ng mga yawa. Ang galing na lang natin. Para pumasok sa ilong ko. Okay, sino nanonood sa inyo ng hearing? Ha? Grabe talaga. Figuratively and literally lubog na tayo sa baha, sabi ni Hans Jia. Exactly. Yun na nga, hindi ko naman sinabi lahat kayo lumubog na. O yan, baka mamaya. Ganon mag-isip. Okay, ganon mag-isip ang mga nasa Congress na kunyari concerned sila sa 125 million na yan. Pero wala silang pakialam sa 1-point-something billion a day na nilustay ng mga hayop na yan ng gobyernong ito. Sabi ko nga, kung ganyan ang kanilang basihan, lahat ng mga confidential information, transactions and everything, dapat ilabas. Bakit ang Vice President Office lang? Bakit hindi ilabas lahat ng mga confidential information ng lahat ng mga institusyon? Kaya nga, ano na kayo mga palangga? Lubog na ang Pilipinas sa kahirapan. Saan kayo nakakakita ng convicted criminal? Ano ba ang kaso ni Castro? Ni Frank Castro? Maliban sa alam nyo na sila ay mula sa makakaliwang grupo. Ano yung makakaliwang grupo? Yun yung mga nag-recruit sa inyong mga anak sa mga probinsya, sa mga kabundukan para mag-alsa ng behind the scene o pailalim sa gobyernong matino. Sila yung mga grupo na gumawa ng mga eksena even before at nag-aalsa sa pamumuno ni Pangulong Duterte, lalo sa war undi na yan, ginagamit nila ang mga kabataan, nire-recruit nila ang mga matatalino niyong anak para lumaban, para umakyat sa bundok, para kapag ginagamit nila sa kanilang agenda. Diba kaya po yan, si Franz Castro ay convicted criminal kasama si Satur Ocampo dahil sa napatunayan sa korte, mga palangga, na ang mga batang, mga minor de edad ay pinabagtas nila for 3 hours. Pinaglakad nila sa kadiliman, sa karimlan na pwedeng bang, pwedeng mabaril ng rebelde, ng NPA. Kasi yung lugar na pinagdalhan nila o pinaglakad nila yung mga bata for 3 hours, mga kababayan, yun ay danger zone. Yun yung mga lugar na kung saan nagbabakbakan ang mga rebelde at ang mga sundalo. So, tapos ngayon, i-convict niya yung isang matinong abogado, isang matino, makikita mo na talagang na talagang merong kredibilidad at dignidad itong si Attorney Zulaika Lopez. Even though first time lang natin siya napanood doon, pero makikita mo talaga na